makakalimutang higit pa sa inyong buhay ang binigay sa akin. Ang pagmamahal na pinaramdam at pagsasakripisyo. Pero kahit sobra pang binigay nyo, kulang pa rin. Ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, kahit sobra pa ang ibinigay ninyo, kulang pa rin. Dito lamang sa ating dunang, may pangako ang bukas. Inay? Nadia, Oo, ikaw na ba si Nadia? Ang Opo. anak ko. opo, ako nga po ito. Ang anak ko. Inay. Anak, patawad. Patawarin mo sana ako. Napakalaki ng naging kasalanan ko sa inyo ng itay mo. Napatawad ko na kayo. Hindi ka nagagalit sa akin. Alam kong hindi inilihim sa iyo ng itay mo ang ginawa ko. Mas pinili kong ibang tao kasi sa inyo na pamilya ko. Masakit din sa akin yung nangyari. Bawat araw, hinahanap ko kayo. Lagi ako nakakagalitan ni Itay. Nagkaroon din ako ng sama ng loob sa inyo, pero unti-unti nawala yun. Kaya nga hinanap ko kayo. Anak, Mula po nung mag-aral ako ng kolehiyo, kumuha ng kursong psychology. Marami akong naunawaan. Marami akong naintindihan. kung ganon, nauunawaan mo ako kung bakit nagawa ko yun. Opo. At kahit mali pa yun, naiintindihan ko. Alam ko naging mahina lang kayo. Pinagsisihan ko na yun na maraming ulit. Walang mabuting ibinunga yun, kundi lalo akong napaiwara. Naging miserable ang buhay ko. Dahil walang kwenta rin ang taong inakala ko masasandalan ko at magbibigay sa akin ng buhay na hindi kayang ibigay ng tatay mo. Ay, Kaya lang, aning mali ako. Dahil lalo lang nasira ang buhay ko. At puro kamalasan ang nangyayari sa akin. huwag kayong magsalita ng ganyan, inay. Hindi yan totoo. Nasa isip niyo lang yan. Pwede niyong mabago ang buhay niyo. At nandito ako para tulungan kayo. Oh, Nay. Oh, no. Ang tagal kong nasabik na makita kayo. Kaya nga pangako ko, hindi ko kayo pababayaan. Tutulungan ko kayong makapagsimulang muli. Sana nga pwede pa, anak. Ha? Bakit naman ganyan ang sinasabi niyo? Ay, magkakasama pa tayo ng matagal. Oh, ngayon ka pa iiyak. Nagkita na nga kayo ng nanay mo. Albert, baka hindi na rin mangyari yung mga pinapangarap ko. Bakit? Ayan na nga nanay mo. Teka, ano bang plano mo na magkabalikan sila? Hindi. Alam po namang imposible mangyari yun eh. Ang gusto ko, makasama pa ng matagal ang nanay ko. Ano nga ba yung pinag-usapan nyo kanina? Tungkol dun sa sakit ni inay. Ha? Ano ba sa kanya? Malubha? Lung cancer. Ha? Malala na. Ano? Albert, baka hindi ko na makasama pa ng matagal ang inay. Bakit ngayon ka lang umuwi, Nadia? Ay, natrapik kasi kami, tay. Traffic? Oo, Hindi ba sa mall lang kayo galing? oo.
Kaso lang naipit nga kami ng traffic dahil nagkaroon ng banggaan. O dahil malayo ang pinanggalingan nyo? Tay, Anak, hindi mo naman kailangang maglihim sa akin. Saan ba talaga kayo nagpupunta ni Albert? Bakit hindi mo magawang sabihin sa akin? Oh, gusto mo na bang umorder tayo? maya-maya na lang, Albert. Di pa ako gutom. Nabanggit mo kanina na nagdududa ng tatay mo. Oo. Lalo nga nitong nakaraang araw. Yung late na tayo nakauwi. O anong sabi mo? Nagsinungaling ka na naman. Ano nga bang gagawin ko? Ganun na nga. Dahil nga hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Hanggang kailan mo ililihim? Ewan. Lalo na siyang magtataka dahil tiyak mapapadalas ang pagbisita mo sa iyong inay. Bahala na. Tsaka wala namang masama sa ginagawa ko. Matagal kong pinanambigan na makita si inay. O ngayong nakita ko na siya, walang pwedeng pumigil sa akin. Pasensya ka na. Kung hindi kita natulungan sa paglalaba mo kanina, Claudia. Ano ka ba? Ayos lang yun. Saka gumamit ako ng Pride Barretta. Kaya madali ako natapos. Mahusay na pangtanggal yun ng mancha. Eto. Uminom ka muna nitong gamot mo. Ay, hindi ko na kailangan yan, Ano ka Claudia. ba? Ano hindi mo kailangan? Sige na. Mamaya yan, atakihin ka na naman ng matinding ubo. Saka sayang lang. Bakit kailangan pa ako uminom ng gamot? Kung mamamatay na ako. Bakit? Gusto mo na ba talagang mamatay? Hindi pa. Dahil gusto ko pang makasama ang anak ko. Kaya nga, inumin mo na itong gamot mo. Sige na. Kailan ba babalik rito si Nadia? Gusto ko uli siyang makita. Sabi niya, darating na lang daw siya dito. At alam kong tuto pa rin niya yun. Kaya nga hindi ka pa pwedeng mamatay. Dahil babalikan ka pa ng anak mo. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako, Claudia. Dahil kahit pinabayaan ko siya, kahit malaki ang kasalanan ko sa kanya, hindi siya nagtanim ng galit sa akin. Kinikilala pa rin niya ako ang kanyang ina. At na magkita kami, ramdam ko ang pagmamahal niya. Ay, Arnaldo, sandali lang. Akala ko ba ihahatid mo ako sa bahay namin? Bakit tuloy-tuloy ka at hindi ka lumiko? Pasensya na, Jacinto. Sumama ka na muna sa akin. Ha? Saan tayo pupunta? Susundan natin ang kotseng kulay asul na yun. Bakit? Sino bang sakay ng kotse yun? Ang anak kong si Nadia at ang boyfriend niya. Bakit natin susundan? Akala ko ba wala kang problema sa boyfriend niya? At may tiwala ka rin sa anak mo? Oo. Aalamin ko kung saan ba sila pumupunta. Nagdududa ka ba na nagmumute sila at may ginagawang kalokohan? Arnaldo, nasa edad ng anak mo. Hindi yun. Kundi kung sino ang pinupuntahan nila. Gusto kong matiyak kung tama ang kutob ko.
Narinig ko may humintong sasakyan. Romina, dumating na sila. Ang anak ko. Oo, kasama ang boyfriend niya. At maraming dalang pasalubong para sa'yo. Napakabait talaga niya. Teka, sandali. Ay, teka. Bakit ka bumangon? Kaya mo ba? Oo, kaya ko. Gusto ko silang salubungin. Oo, ano? Aalis na ba tayo? Oo, Jacinto. Nakita mo kung sinong pinupuntahan nila? Oo. At hindi nga ako nagkamali. Natagpuan na niya si Romina. Ay, nandito na pala kayo, Itay. Ang aga yata niyong gumarahe. Oo. At kanina pa kita hinihintay. Bakit po? May problema ba? Hindi ba sabi ko sa iyo, sa lahat ng ayoko, ay yung niloloko ako. Itay? Hindi mo na kailangang ilihim sa akin, Nadia. Dahil alam ko na kung saan kayo pumupunta ni Albert at kung sino ang pinag-aaksayahan nyo ng oras. Ang walang kwenta mong ina. Sinundan niyo kami? Oo. Dahil gusto kong malaman ang totoo. Itay, walang masama kung hanapin ko man si inay at regular na binibisita. Para ano? Para sabihin na kailangan mo siya? At sabik kang makasama? Yun ang totoo. Gusto ko siyang makasama uli. Bakit? May mababago pa ba kapag ginawa mo yun? May mapapala ka ba sakaling makasama siya? Matagal na panahon natin di siya nakasama dahil iniwan niya tayo. Wala siyang kwenta. Makasalanan siya. Itay, matagal na yun. Kahit gaano pa katagal yun, niloko pa rin tayo. Hindi niya tayo binigyan ng halaga. Kaya wala na siyang puwang sa buhay natin. Nanay ko pa rin siya. Bakit? Sino ba ako sa'yo? Tatay mo ko na nagsakripisyo at ibinigay ang lahat ng makakaya ko. Halos kalimutan ko na ang sarili ko para sa'yo. Buong panahon at pagmamahal iniukol ko sa'yo. Sobra-sobrang binigay ko. Hindi ko nakakalimutan higit pa sa inyong buhay ang binigay sa akin. Ang pagmamahal na pinaramdam at pagsakripisyo. Pero kahit sobra pang binigay nyo, kulang pa rin. Bakit? Ano pa ba kulang? Ang pagmamahal ni inay. Yan ang matagal ko nang hinahanap, Itay. Dahil iba pa rin ang pagmamahal niya. Kalokohan! Ang totoo, hindi siya marunong magmahal. Hindi niya alam yon dahil sa ginawa niya. Kaya hindi mo na dapat hinanap pa ang walang kwenta mong nanay. Tapos na ang pulutan ko. Ito na lang isdang piprito ko. Bakit ganun silang lahat? Kampi-kampi laban sa akin. Magisigla sa asawa ko. Kasi mga kapatid ko, sina Mama, si Gloria at Glenda, mga wala silang kwenta! Nasa ni Edmond sa ating dulang sa kanyang panahon.
Wala talagang awa at pagmamahal sa akin sila mama at papa. Edmond, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Oo nga naman, kuya. Pantay naman ang paghahati ng mga kabuhayan nila sa ating tatlo, ah. Tama si Kuya Norman, Kuya Edmond. Hindi ka dapat magdamdam sa yumaw nating mga magulang. Tumigil kayo. Kung tutuusin, ha? Sa ating tatlo, ako kawawa. Edmond, Dahil ako mahirap. Kaya dapat mas labang ang pamana sa akin. Dahil ako panganay. mali ang katwiran mo. Pare-pareho kayong mga anak. At lahat kayo mahal nila. Kaya nga pantay-pantay ang hati ng mana niyo eh. Saka hindi namin kasalanan kung naghihirap ka ngayon, kuya. Oo nga, nagpabaya ka sa pag-aaral mo eh. Oo, hindi mo tinapos ang high school. Walang Umayaw iya kayo. Wala kayong karapatang pagsalitaan ako. Eh, Kuya, Ako panganay sa atin. Ano, hinahamon niyo ako? Ha? Kuya, Gusto niyo magkagulo tayo dito? Edmond! Ha? Edmond, huminahon ka! hindi kami nakikipag-away, kuya. Ano? Tama na, Norman. Tama na. Umuwi na kayo ni Ruel. Ako na ang bahala rito. Mali ang ginawa mo. Hindi ka dapat naging magaspang sa mga kapatid mo. At bakit hindi, Glenda? Ako na aapi sa amin. Hindi ka naman inapi. Pare-pareho lang kayo ng minana. Ako mahirap. Sila mayaman na. Mas kailangan ko malaking mana para maiangat ang buhay natin. Nagtapos ng pag-aaral sina Norman at Roel. Nagsikap. Kaya maginhawa sila ngayon. Kaya nga dapat magpareha sila para sa akin. Kaso hindi na ginagawa eh. Dahil maramot sila. Swapang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kadugo mo sila. Tumigil ka, Glenda. Huwag mo silang kampihan. Ipinaliliwanag ko lang sa'yo kung ano ang tama. Edmond, mayaangat mo pa rin naman ang buhay natin. Magtiwala ka lang sa sarili mo at higit sa lahat sa Panginoong Diyos. Ay, salamat naman at dinalaw niyo uli ako, mga pamangkin. Isang buwan din ako walang balita sa inyo ah. Pasensya na po, Chang Gloria. Naging busy ako sa binuksan kong business eh. ganun din po ako, Chang. Ang sisipag niyo talaga. Kaya lalo kayong maasenso. Bagay na hindi po matanggap ng kuya namin. Tama ka, Norman. Kumusta na po siya? Dumanaw na po ba siya sa inyo? Naku, hindi nga eh. Mukhang maging sa akin, kadamdam. Bakit ba ganun si Kuya Edmond? Parang ang kitid ng isip. Paano kaya magbabago ang taong yun? Pinalaki kayo madasalin ng inyong mga magulang. Kaya gawin niyo ito ngayon para sa inyong kuya. Hingin niyo sa Diyos ang kanyang pagbabago. Oh, kanin at ulam pa, Norman. Salamat, Sophia. Oy, may babalita nga pala ako sa'yo. Balita? Oo. Ano yun? Nagkita kami ni Ate Glenda doon sa mall kanina. Kumusta na raw sila? Nako. Ilang buwan nang hindi nakipag-usap sa amin si Kuya eh. Galit pa rin daw sa inyo. Oh, Pero may binuksang negosyo si Kuya Edmond. oh, good. Sana nga mapaunlad niya yun. Hindi siya naaawa sa sarili niya. Sana nga'y mapaunlad niya. Pero tingin ko hindi lang self-pity yung nararamdaman ng kuya mo. Ha? Insecure din siya sa inyo ni Ruel. Insecure? Oo. Bakit mo naman nasabi yun? Kasi matalino kayo.
Samantalang siya, di ba sabi mo mahina ang utak? Kaya nga, hindi nagkolehiyo. Tanggap naman namin kahit mahina siya sa academic. Ang mahirap kasi, naging pabaya siya. Hindi nagsikap. Edmond naman, bakit may tinapon ng damit? Bili yan ni Sofia. Siya kapag nalaman yun ni Norman, pagtatawanan niya ako, lalaitin, maging si Ruel. Hindi naman sila gano'n na. Maging si Sofia, mabait siya. Ibalik mo sa kanila ang damit na yan. Balik mo! Ano ka ba naman, Edmond? Nakakahiya. Kapag hindi mo ibinalik yan, susunugin ko yan. Mas na yung pulutan ko. Ito na lang isdang piprituin ko. Bakit ganun silang lahat? Kampi-kampi laban sa akin. Maging si Glenda asawa ko. Kanina ba? Yung mga kapatid ko. Sina Mama, si Gloria at Glenda. Mga wala silang kwenta! Pasensya ka na, Sofia, dahil ibinalik ko yung damit. Ayaw ko kasing pagtalunan namin ni Edmond eh. Eh, okay lang yun, Ate Glenda. Naintindihan ko. Sofia! Ah, Glenda! Norman! Bakit? Sofia, Ano? tinawagan ako ng kaibigan kong kapitbahay ni na Ate Glenda. Bakit? kasi- Parang natataranta ka. Nasusunog ang bahay niyo, Ate Glenda. Ano? Naku! Patawarin mo ako, Glenda. Dahil sa kalasigan ko, nakatulog ako. Tayo bukas sa gusto. Edmond, Wala rin ako nailigtas sa mga gamit natin. Kailangan ko pang magpagamot kayo. mabuti na lang pala. Nakinananay ang mga anak natin. Dahil sa gamutan ko, maghihirap tayo ng gusto. Oh, Diyos ko. Ano po ba ito nagawa ko? Ano po ba ito? Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kaubay siyang pamit. Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.
Mga pamangkin, awang-awa ako sa kuya niyo. John, Malaki ang nasunog sa kanyang katawan. Kamutan niya ang mana ni Kuya. hindi ko rin gusto na makita si Kuya sa ganong kalagayan, Ruel. Sang Gloria. Tulungan natin sila, mga pamangkin. Ipaayos natin ang bahay nila, Kuya Norman. Para may tirahan sila uli. O sige. At tayo na rin ang bahala sa pagpapaaral ng mga pamangkin natin. Oh, salamat. Salamat, hindi kayo nagtanim ng sama ng loob sa kanya. At ako naman, gagawin ko ang lahat ng maitutulong ko sa kanyang pamilya. Nasunog ang bahay natin at wala tayong nailigtas. Paano may bayat kagamitan pa rin tayo ngayong, Glenda? Dahil kay Tiang Gloria at sa mga kapatid mo, Edmond. Sila ang tumulong sa atin. Sila? Oo, Kuya. Dahil ayaw namin maging kahabag-habag ka. Norman. Hindi na rin problema ang mga pangangailangan ng pamilya mo, Kuya. Kami na ang bahala doon. Ruel. Kaya wala kang gagawin kundi ang magpagaling. Bibigyan ka rin namin ng puhunan para muling makapagnegosyo. Tinulungan niyo pa rin ako sa kabila ng mga ginawa ko. Oo, Kuya. Dahil mahal ka namin. At gusto namin makaangat ka rin tulad namin. Oo. Patawarin niyo ako, mga kapatid ko. Tinalo ko ng pagkaawa sa sarili ko, ng insecurity ko. At kaya ako siguro sinapit ang ganito para mamulat ako sa aking pagkakamali. Ang magkakapatid ay dapat na nagtutulungan, nagbibigayan, at nagmamahalan. Ito ang upang makaiwas sa mapait na kabiguan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Wendy Villacorta, Rosana Villegas, Susan Robles, at Bobby Cruz sa papel na Edmonds, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salog. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz.